kukwento, umiyak na ako ng last. Tapos yun, before V-Mobile, so sabi ng ate ko, mahirap lang kami. Sino mahirap? Lahat tayo yayaman. Yeah! So yun, nag-start ako magtrabaho when I was 16 years old. Pag-graduate ng high school, 4th year, trabaho agad kasi walang pang-aral. Bilisan ko lang ha. Kasi ano, dami pa. Tapos yun, nag-aral ako sa college, trabaho sa Kenny Rogers ng gabi, umaga, aral. Tapos after ng Kenny, nagtrabaho sa Wendy's hanggang makatapos. Tapos nag-aral naman ako. Tapos yun, after nun, pumasok ako sa Nissin. Alam niyo yung Nissin, yung paggawa ng Pancit Canton? Yun, gumagawa ako ng noodles, nagpiprito ako ng noodles. Puro mantika, tapos umalis ako, yung mantika lumipat sa loob ng katawan ko. Ayun yung nangyari. Tapos yun, after nun, hirapan ako pumasok ng trabaho. Kasi ano, hindi talaga ako mahilig sa pag-aaral. Wala talaga akong hilig sa pag-aaral. Ano, yung mga ate ko, pag graduate, balik ng balik yung parents ko sa stage. Ako, parang aakit lang yung tatay ko pag Loyalty Award. Loyalty Award. Natawagin na yung pangalan ko, Loyalty Award. Pagkatawag yung sabi na alis ng tatay ko. Wala na yung aabangan for sure. Diba? So yun, nag-decide ako, sabi ko, paano kaya magiging proud yung tatay ko sa akin? Kasi yung late na kinikita ko, minimum. Nasa nagkaroon ako ng regular trabaho sa isang electronics, 5 years ako doon. Tapos, sabi ko, parang kulang pa rin ah. Sabi ko, mag-abroad kaya ako. Nag-abroad ako, nag-decide ako mag-abroad. Hindi pa talaga buo yung loob ko. May sinamahan lang ako na isang kaibigan ko sa POEA. Ang pila ang ikli, mula POEA hanggang Mega Mall. Ganang kahirap pumunta ng Korea. Kasi wala naman siyang placement. So, ang pasok ko sa trabaho before, sa Allegro, 10 to 6. Paglabas ko ng 6 o'clock AM, diretso ako ng POEA para pumila, para mauna sa pila, pero minsan naabot pa rin ako ng Mega Mall. Titiisin mo yon, tapos matapos yung mga 3 or 4, tutulog lang ako ng saglit sa bahay, papasok na naman ako ng 10 to 6, tapos walang pera, ang baon lang Skyflakes, kasi wala nga. Siyempre, magpa-passport pa ako, pamasahe, gano'n. So, Skyflakes habang nasa pila, Skyflakes yung kinakain, tapos tubig. Minsan may ikipag-away ka kasi maraming sumisingit, mga gano'n. So, after no, nag-decide ako mag-abroad. Nag-abroad talaga ako. Parang nanaginip talaga ako. Sabi ko, talaga ba makakapunta ako ng ibang bansa? Talaga ba makakasakay na ako ng eroplano? Sabi ko gano'n. So, after ko sa Korea, pag puntong ko sa Incheon Airport, gusto kong halikan yung lupa. Kasi iba talaga yung itsura. Parang ang puputi ng tao, ang linis-linis ng kalsada, ang ganda-ganda, walang usok. Sobrang linis. Tapos yun, after ko nun, may mga naipon naman kahit papano. Kaso, matatapos na yung kontrata ko, 1 year na lang siya. Ang sabi ko, nakukulang pa. So tumawag na ako sa nanay ko tsaka sa ate ko. Sabi ko, te, ayoko nang hindi pa ako uwi. 10 years pa. 10 years, magtitienti talaga ako. Ayoko umuwi kasi pag uwi ko dito, yung 5 taon ng trabaho doon, 1 taon lang dito, ubos yun for sure. Sino mga OFW? Nakaka-relate? Diba? Minsan 5 taon ka, 3 buwan ka pa lang dito, walang pumapasok na pera, lahat yung palabas. Diba? Ang tingin sa'yo ng kamag-anak mo sa Santa Claus ka. Pag hindi mo pinahiram, sabihin sa'yo, masama ugali mo. Tama? Diba yan? Akala nila ganun lang kadali kumita ng pera. Kasi kung makapag-post kayo sa Facebook, kala nyo, ganda-ganda ng picture sa ibang bansa, ganun-ganun pa kayo. Pero mahirap talaga. Tapos, pagkatapos ng picture, uwi ka na sa gabi, pagdating mo sa kwarto mo, iyak-iyak ka. Namiss ko anak ko, namiss ko nanay ko, di ba? Ganun, so, sabi ko sa ate ko, ayoko, sabi ng ate ko, huwag ka mag-TNT. Kasi mahirap nga, mamaya, di ba, mahuli ka, or maban ka pa sa bansa nila. Tapos, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity. Gusto ko talagang umuwi na, ayoko talaga mag-TNT kasi natatakot ako. So, July 2011, nag-post yung ate ko sa Facebook, sa wall, yan nga, may business daw, loading. Ang sabi ko, okay yan, te, gusto ko yan. Sabi ko, baka yan na yung answer, yung pinipray ko kay God na, ito na yung magpapauwi sa akin. So, yun, binigay niya sa akin, ang sabi ko, ba't ako nag-V-Mobile? Kasi ngayon, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas, gusto ko na magkaroon ng business. So, nung time na yun is 11,964 pa lang. I was earning sa Korea 50 to 70,000 a month. Compare sa mga ibang trabahador doon, kasi may mga taga-Korea dito, medyo malaki siya. Bakit?
Kasi po ang trabaho ko sa Korea is 12 hours a day, no day off. Ang day off ko po is once a month pa mag-change shift ng morning to evening shift. So sabi ko, paano ko magagawa si V-Mobile? Eh sabi, kailangan daw bigyan ng time. So pag gusto talaga may paraan, di ba? Adik ako sa Cafe Word eh. Sa Cafe Word, sa FB. O, yung nagluluto-luto, nag-a-alarm pa ako no, kasi minsan iluluto ako 6 hours. 6 hours, di ba? Kasi pag naluto yon, tapos na-serve mo, malaki yun pag nabili. Di ba? Nag-a-alarm pa ako. Tapos pag, kunyari, nag-shower lang, before matulog, mag-shower, magluluto ako, yung mga tinatinapay, 10 minutes, 10 minutes. Para yung shower, mabilis, luto na. Kasi pag nag-overcook yun, wala yun, hindi na yung bebenta. Yun yung so sabi ko, ang dami ko ng pera doon. Kasi di ba may mga ranking yun? Unahan pa kayo, yung mga tropa ko, talagang unahan. Sige, kala nyo, luto-luto rin ako. Naisip ko, di naman pala totoo yung pera na kinikita doon. Gawin ko kaya totoo. So yun, tapos, yung isa pang yung kay Coco Martin, tsaka kay Kim Joo. Walang, ba yun, yung kay Gerald. Tayong dalawa, sobra yung simula, umpisa hanggang dulo, pinanood ko talaga yung baliw na baliw ako, nasa Korea ako. Sabi ko, di na lang ako manonood, sacrifice, sige. Di rin ako mag-FB game, sige, sacrifice. So yun, ginagawa ko siya after ko paglabas ng trabaho, 2 to 3 hours a day lang. So ginagawa ko siya, sabi ko, okay naman pala, nagkaroon naman ng resulta. Hanggat yun, mga 2 months na lang before ako umuwi. So sabi ko, okay na yung earnings ko sa V-Mobile. Sabi ko, ito na talaga yung answered prayer ko. So yun, umuwi ako dahil sa V-Mobile, nasagip yung pagiging TNT ko sa Korea. Siya talaga yung naging sagot kung bakit ko nakapiling yung mga pamilya ko ngayon. Tapos, ba't din ako nag-V-Mobile? Kasi tinignan ko yung qualification dati sa V-Mobile. Wala nakalagay marunong, dapat magaling mag-English, wala, pasok. Dapat mataas yung grade, walang nakalagay, pasok. Di ba? Ito yung tipo ng negosyo, kahit anong antas mo sa buhay. Hindi mo kailangan maging matalino. Kasi kung kailangan mo maging matalino dito, wala ako dito ngayon. Pag kailangan mo magaling mag-English sa V-Mobile, may qualification, wala ako dito ngayon. Walang ganon. So dito pantay-pantay. Ang kailangan mo lang dito, kailangan may pangarap ka na malalim ang paghuhugutan mo. So, ba't ako nag-V-Mobile? Kasi dati, yung buhay namin, wala kaming pamasahe sa jeep. 3 kami magkakapatid pumapasok sa school, kinakandong kami ng tatay ko sa jeep para may pamasahe. Pero nung nag-V-Mobile ako, ngayon hindi na alam ng parents namin kung saan silang kotse sasakay. Minsan nalilito yung nanay ko. Sabi ko sa nanay ko, pag gusto mo kasama yung apo mo, si Onyx doon ka kay ate. Pag gusto mo ng komportable, sa kotse ko ako siya. Hindi, makalikot si Onyx eh. So yun yung binago. Pagkakain sa restaurant, hindi ka nakakain sa gilid, titignan mo yung price index, tinatakpan ko yan, ma, pili ka ng magandang picture, anong gusto mong kainin? Diba? Power! Dati, pag panis na yung kanin, sasabihin ng tatay ko, lagyan mo ng konting tubig, sabihin sa tatay ko, ganalin mo yan, durugin mo na yun bago sangagin, para pumasok yung init. Sasangag yung kakainin namin. So ngayon, hindi na, malayong-malayo na yung buhay dati sa ngayon. So ang mapapayo ko lang, wag na wag po kayo mag-quit. Kasi talagang hindi po talaga madali sa umpisa lalo sa akin. Kasi ang layo ko. Natutunan ko lang yung V-Mobile sa pagbo-boom. Yan yung mga training. Kasi dati puro music yun naman ng MP3 ko. Ang ginagawa ko, yung mga training sa team pages, yung mga boom, yung mga trainings nilalagay ko yun sa MP3, dina-download ko yun. Yun yung gabi-gabi pinapakinggan ko hanggang natututunan ko siya. So yun sa mga team pages, lagi ako nagbabasa ng mga documents, minomotivate ko yung sarili ko kasi hindi dahilan na malayo ka sa main office or sa training center para hindi mo matutunan yung negosyo. Boto niyo ako. Payamanin ko kayo. So yun, wag po kayo mag-quit. Kasi sabi ko nga, kung sa pag-quit tayo yayaman, sana lahat ng tao successful na. So, at saka huwag nyo iisipin na, for example, kasi may mga members din ako, 1 year na ako, Abi, wala pa akong resulta. Patingin ko nga ng Facebook mo, walang laman. Puros ko, ano yun? Puros ko, sabi, yayaman ka bukas. Pinagbukas, hindi kayo maman, sabi ng horoscope, yayaman ka bukas. Diba? Nagtaka ka,
horoscope, imo-imo, jowa-jowa, away. Ayun. Diba? Huwag ka naman imo, hindi ka yaman doon. Kaya wala kang resulta. Tingnan mo yung post ng iba. Tingnan mo yung laman ng FB mo. Yung FB mo, walang laman ng pangarap mo. Tingnan mo yung FB ko, puro laman pangarap ko. Diba? So, wag mong isipin na matagal ka na, kaya wala ka resulta. Kasi dito, imposibleng hindi ka magka-resulta kung araw-araw mo gagawin. Tama! Diba? Huwag ka lalagpas ng isang araw na wala kang ginagawa sa negosyo mo kasi masasanay ka. Kasi kunyari ngayon, busy ka na, kunyari 24 oras gising ka. Kasi nag-mentor ka, nag-boom ka sa mga members mo. Kinabukasan, tulog muna ako, bawi. Pag nasanay na yun na gano'n na masarap, ay masarap, walang ginagawa, hindi busy. Susunod-sunurin mo yun. Hihigitin yung katawan mo. Huwag kang magpatalo sa katawaran. Sabihin mo, hindi mo ako kaya. Masipag ako. Kasi tinatamad ako eh. Pag tinatamad ako, kunyari natamad ako isang araw, pagod talaga. Iniisip ko, pag isang araw, lumagpas ako nang wala akong ginawa kay B-Mobile, yung isang picture sa dream board ko mawawala. Eh, ayoko nun. Diba? So, yun lang. Isipin mo, huwag mo isipin na matagal ka na. Isipin mo lagi, kakasign in ko lang kahapon, kaya kailangan ko humataw ngayong araw. Tama! Tama! Araw-araw isipin mo, kaka-registered ko lang sa My Life, kahit 5-8 yung umpisa, 8-8 na ngayon, My Life pa rin, bago lang yun. Yun, so ganun. Isipin, lagi mo rin i-motivate yung sarili mo. I-motivate mo yung sarili mo na parang kahit wala pang ganong resulta, isipin mo malapit na. Malapit na, malapit na. Kaya kailangan trabahuin ko. So yun, maraming salamat po. Thank you. Good morning! Morning! Seryoso naman tayo ngayon. Kasi kanina, tawa sa kanya, ngayon paiyakin ko kayo, joke. Okay? Jovi Arias po. Dati rin po akong OFW. So, nakapag-asawa rin po ako ng isang OFW. So, nag-stop po ako mag-work nung marami po kaming naipon. Naipon na anak. So, yan. So, dumating talaga yung time na sino po mga OFW dito? Yan. So, dumating yung time talaga na parang nakaka-bored na. So, maghihintay ako ng padala ng husband ko. Then, yung budget, pag nakabayad kami lahat ng bills, kung yung natira, yun na lang yung pagkakasyahin. Sino pong ganun sa atin? Wala, mayaman sila lahat. Ay, meron. Okay. So, nag-pray po ako ng extra income. So, may nag-post po sa FB, friend ko from Saudi Arabia. So, nakita ko si B-Mobile. So, hindi ako na-convince sa kanya. Sabi ko, networking. So, tuloy pa rin yung prayer ko. Hanggang sa nag-search po ako sa sulit. Sabi ko, ang ganda naman ng negosyong to. So, pray pa rin ako. Sabi, God, bigyan mo ko naman gandang extra income na kung saan makakatulong sa family ko. Kasi ayaw ko ng ganito, nabubuhay kami sa budget lang. So humingi ako ng sign. Mahilig kasi ako sa God. Sabi ko, Lord, kung ito ibibigay mo sa akin, bigyan mo ko ng 2 sign. 2 sign. So, nag-post po ako sa FB. So, kinamagahan, tumawag sa akin yung ninang ko sa kasal sa church. Sabi niya, Joby, ang ganda naman ng negosyong ito, sali ako sa'yo. Sabi ko, ay, pinakinggan agad-agad yung prayer ko. Sabi ko, Lord, isa pa. Isa pa. So, post ulit ako. So, tumawag naman ulit sa akin yung friend ko. Sabi niya, Job, ang ganda naman ng negosyo mo, sali ako, kaya lang pautangin mo ako. Yan ang sabi niya. So, kagustuhan ko rin, pinautang ko siya. So, siya yung kasama ko una sa negosyo. So una kong nag-start dito, sabi ko doon sa, konta ko sa sulit, sabi ko, full-time mommy ako. 4 yung anak ko. Hindi ko kayang gawin ito, ayaw ko mag-attend ng mga training, kasi alam ko na yung mga training na yan. Sumali na ako sa mga maraming multi-level marketing sa mga food supplement. Sabi ko, alam ko na yung mga training na yan. So sabi, sige ma'am, kahit hindi ka mag-attend ng training. Sabi ko, sige, dalhan mo ako dito sa bahay ng business kit. Ayaw kong umalis, dito mo ko registered. So kinabukasan, pumunta siya sa bahay. No, very offended ako nung dumating siya. Bakit? Kasi iniisip ko, ang dadating sa akin may kotse. Mukhang mayaman. Ang dumating sa akin bata, naka-tricycle, naka-short. Sabi ko, anong negosyo to? Papasukan ko ba to? So, sige pa lang ako kasi may dala na siyang kit eh. So, nag-registered kami. So, doon na yung nag-start. So, inaral ko po siya sa YouTube. Kasi sabi ko nga, hindi ako makakaalis. So, lahat ng training nagsisearch. So, sabi ko,
andito na ako eh. Sayang naman yung investment ko na 3988. So, nag-start po ako sa mga kapitbahay ko. Nagbubong po ako sa bahay kasi inaral ko siya. Kasi sabi ko nga, may alam na ako. Medyo mayaman kasi 4 ng multi-level marketing kasi yung nasalihan ko before. Kaya dati, acne ako. So, nagagamit ko naman siya actually. Nagbubong po ako sa bahay kasi dinownload ko rin yung presentation sa YouTube. Kaya nga, sa mga mag-i-start, hindi po hindrance yung sabi mo wala kang time. Kasi maaaral mo po siya through online. Kasi wala po talagang katulong. Yun po yung reason ko bakit hindi ako makaalis ng bahay. So, nagugulat ako kasi may mga sumasali. After 2 weeks, dumadami na sila. So, after 3 weeks, nag-earn na po ako ng 15,000, nasa bahay lang ako. So, sabi ko, ang ganda naman ng negosyong ito. So, sinerch po ako nung kasi yung nakita ko sa sulit, sabi ko, bata, hindi talaga ako sinusuportahan nun. So, may nangyari pa one time, siyempre bago pa lang ako, very eager akong gawin ng negosyo kasi kumikita ko. So, nag-invite ako, nag-work sa Kuwamos group of companies dito sa Intramuros. Tapos, maraming audience. Sabi ko, samahan mo naman ako kasi mahiyan ako, hindi ako makakapag-boom. So, sige ma'am, pupuntahan kita. So, pumunta ako doon, hindi niya ako sinipot. Hindi ako sinipot, may iyak na ako. Paano to? Wala naman akong gadget. So, may dala naman akong flip chart. So, nag-start akong mag-bomb. Yun po yung simula. Nanginginig pa akong gano'n, ang hirap. So, ang maganda pala dito, once na nag-start ka ng business or anything na gusto mong simulan mo ng prayer. So, yun po yung nakita ko dito. So, nagtuloy-tuloy na po yun. So, about naman po sa mga rejections. So, hindi ko mabilang kung ilang rejection, pero hindi po ako nasasaktan sa mga nag-reject sa akin. Bakit? Sabi ko nga, nag-start po ako ng prayer. So, kung may nag-reject sa akin, sabi ko, it's God's will. Baka itong umayaw sa akin, maging problema ko pa. So, yun lagi ang pinanghahawakan ko. So, lumaki po yung team ko through online. Kasi nag-build po ako ng network through online kasi nga, bihira po ako umalis ng bahay. Sa bahay lang ako. So, nag-mentor po ako through online. So, dati, sabi ko, training ko through online din. So, sinerch po ako nung apply nang nakita ko sa sulit. Sabi niya, tataka siya. Bakit halos araw-araw may nadadagdag sa kanya. So, sabi ko, amen. May sa akin. May nag-search sa akin. So, hindi ko sabihin ang pangalan, Greg ang pangalan niya. Wala na po siya dito ngayon. So, yun. So, kinukulit niya po ako na mag-attend ng training. So, nung mag-attend po ako ng training, marami na rin